Kapag 18 years old kayo, may sarili na kayong desisyon at hindi na kailangan ng nanay ninyo, open pa rin si Tatay Raul para sa inyo. Never naman ako na mangiiwan sa inyo. Sabi ko, never ko naman kayong hindi iintindihin. Andito pa rin naman ako. So ayun pa mga amigo natin, patay kalat siya mami. Sino maleta? Yo no discuto con nadie, yo he dicho que todos mis niños bajan. Con pobreza o sin pobreza, todos bajan. Un buen futuro para nosotros, por eso tú no quieres ver en Guinea. Dame mi zapato aquí. Tú no quieres un buen futuro para nosotros. Cuando vamos a estar ahí, cuando vamos a empezar a fumar, tú vas a empezar a hablar mucho. Vamos a empezar a fumar con los que están ahí. Cuando tú vas a fumar, si tú vas en Guinea que tú fumas, nadie te va a obligar a Y fumar. pues déjame Porque tú aquí, mismo yo tú no vas a querer fumo. Yo fumar. estoy aquí estudiando. Hay déjame niños que aquí. están en Guinea que no fuman, pero van a Déjame clase, aquí. ven cigarrillo. Hay niños que están en Guinea, no fuman, pero ven cigarrillo. Cuando él dice que qué vamos a ir a hacer en Guinea cuando vamos a empezar a fumar, es porque tú mismo tú vas a querer fumar. Yo bebo. Déjame aquí. Tú andas conmigo. Tú me ves cada día bebiendo. Oo. Yo te doy bebé, tú dices no, yo no te voy a atar. No. Yo he dejado de beber. Cuando alguien me da bebida, ahora yo digo, yo no quiero, no quiero. Vivian, dicho que va a hacer de Guinea. ¿Qué va a hacer en Guinea? Oo. Es lo mismo estudiando aquí, es lo mismo que estudiando aquí. Es porque los de Pachá sí que dicen a mamá que vayan a Pachá no dice nada, Sí, venga, no yo viene no voy Pachá. en Guinea, Desde mamá, el primer yo no día voy. yo te he dicho que todos estos niños bajan. Yo no voy. ¿Y qué va a hacer en Guinea? ¿Qué va a hacer en Guinea? ¿Qué va a hacer en Desde el Guinea? primer día yo te lo dije aquí. ¿Qué va a hacer en Guinea? Yo voy a estar como los que están ahí, ¿no? Pero cuando yo hablo con Bacha ha dicho hay que resolver este problema. Yo he dicho no tiene problema aquí. Eso todo es malo, todo es malo. Han dicho que nos vamos a ir ahí como nosotros hacer chito aquí, como vamos a ir, vamos a ver. Oo. Yo estoy, me intimidad, yo no voy en Guinea, yo no voy. Yo voy en Guinea, nadie me va a pegar. ¿Qué Bacha ha Los dicho? de Pachá no me van a hacer nada. ¿Qué Bacha ha dicho? Tampoco no son mis hermanos más, que lo sepan bien. ¿Qué Bacha ha dicho? No se lo piensan Pachá que no ha dicho por nada. tanto, no son Ellos, mis hermanos, en el yo grupo lo hay voy un grupo bien que en suelen ese hablar. grupo. Lo voy a mandar en este grupo. Sí. Lo voy a mandar a mí. Les voy a decir que como... ¿Qué Bacha ha dicho? A Vivian, ¿qué Bacha ha dicho? Aquí todos los mensajes en el grupo van a decir que nosotros volver, todos malos, Pachate y Elvis, todos Sandra, no vienen apoyo. Todos tus hermanos Sí, dicen volver. quieren que volvamos, no vienen así. ¿Qué voy a hacer en Guinea? ¿Qué voy a hacer? Solo pasear, ¿qué es eso? Aquí en casa yo no pasea. No quiere así. Nadie ha tomado decisión de que esos niños vuelvan. Yo mismo sí tomé decisión. que Mamá, yo voy a volver todos con lo todos mis dicen, niños. todos lo dicen, lo No. escuchan bien. Umuwi na ako ng bahay at ako'y nalulungkot. So narinig niyo naman ang sabi. Ayun ako. Ayun ako. Nagpupumilit si La Misma at sila Vivian na hindi umuwi. Nagpupumilit sila na ano gagawin nila doon. Pati yung mga kapatid doon, lahat ay sinusuportahan yung pag-uwi nila. Pati yung mga kapatid doon na sinusuportahan na yung nanay nila na umuwi. Sabi nila Bibian, ano gagawin ko doon? Ano gagawin namin doon? Pag bumalik kami doon, matutulungan ba nila kami? Matutulungan ba nila kami bayaran yung tuition? Matutulungan ba nila kami makapag-aral? Yun po yung sinasabi ng bata. Kaya gano'n na lang, medyo emotional si Vivian. Sa isang banda, mga amigo, kasi madaling sabihin na i-let go ang pamilyang to.
Madaling sabihin na hayaan sila. Madaling sabihin na mag-move on ka, Raul. Madaling sabihin yon kasi kayo mismo ang kayo mismo ang hindi niyo na-experience na nararanasan ko. Siguro maunawaan ko kung ang nagdesisyon ay lahat sila. Pero hindi nilalaban ni Bibian yung future niya. Nilalaban nila Bibian, nila Amir ang future niya, nilalaban nila. Kung kahit sabihin ko na si Chamay magdedesisyon, okay lang at hindi ko pakikialaman. Okay sa akin yun, walang problema yun. Pero ang iniisip natin ngayon yung naglalaban ng bata, yung pangarap nila. Sabi ni Amir, anong gagawin namin doon pagkatapos namin mag-aral? May trabaho ba? Nakita mo yung mga kapatid namin, anong trabaho meron doon? Anong buhay meron doon? Asap ng buhay namin dito. Tapos dahil lang sa ganyan, mas pipiliin mo na umuwi tayong lahat. Di ba sabi niya, hindi ako uuwi, hindi kami uuwi. Kaya sa totoo lang, nakikinig lang ako sa mga sasabihin. Nakikinig lang ako sa mga sasabihin nila, pero durog na durog ang puso ko. Kasi bilang isang magulang mga amigo, ang nais natin sa mga anak natin ay mapabuti. Sabi nga ng mga bata, ikaw na lang umuwi, magpahinga ka ilang buwan, 1 buwan, 3 buwan. Kaya namin ang aming sarili, sabi nga ng mga bata. Ayaw naming umuwi. At uuwi man kami doon, magbabakasyon na kami, babalik uli kami dito. Mga amigo, napakahirap ng sitwasyon ko, yun ang totoo. Kahit si Lenlen, supportado lang sa akin yan kahit ano yung decision ko kasi magbibigay siya ng suggestion, pero yung suporta, sasabihin ko ano yung makapagpapaluwag sa kalooban ko, kung ano makapagpapasaya sa akin, yun lagi na sinasabi sa akin. Ang dali kasi sabihin, mga amigo, na i-give up pero yung madaling i-give up to mga amigo kung lahat sila nagkakaisa na uuwi mahirap i-give up. Madali kung lahat sila ay magkakaisa na uuwi, sasabihin nilang ayaw na namin dito, kaso hindi yung mga bata may pangarap. Kaya na sinasabi ko na baka siguro dapat ay pagka naging 18 anyos na kayo, pwede na kayo bumalik dito. Meron na kayo sariling, hindi na kayo minor de edad. Sabi na gagawin namin doon. 3 years kaming walang matututunan. 3 years kaming ganito. Ganun ba? Buti pa nga diba? Yung concern natin dito, yung yung sa future ng mga bata kung ano pa sabi ng mga bata, yung mga anak mo doon nagtapos pag-aaral, may trabaho maayos, anong meron sila? Trabaho na magkatrabaho sa metalyer, tapos yung pagkain na kikitain sa kanila lang, diba? Mabibigyan ba kami ng tulong yan? Tapos madaling sabihin para sa kanila, madaling sabihin sa kanila na umuwi kami, diba? Madaling sabihin sa kanila na uwi na kami, pero naisip ba nila kung ano yung tulong na ibibigay nila sa amin? Diba? Yun. So habang sinasabi, hindi ko maunawaan
Sabi ko pa, alam mo ako, Chamamim, tayong mga magulang ang dapat alam natin kung ano yung makakabuti para sa mga anak natin. Di baling wala tayo, basta yung sa ikabubuti ng mga anak natin. So, sa mga nagsusulsol, sa mga hindi na isang pamilya yung isang pamilya yung mawawala ng future pagka umuwi sila dun Ang sinasabi kasi ay bumalik kayo na doon, doon na kayo mag-aral. Paggalit nyo doon doon mag-aral, ganun din na yung pag-aaral, ganyan. Mga bata na experience na nila kung gaano yung kaganda ng pag-aaral dito sa Pilipinas. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung nakikita nyo lang yung sitwasyon namin dito sa Pilipinas, sa mga bata ako naaawa. Mga bata ako na nakita niyo kung paano sumagot si Bibian at ilaban niya yung future niya, di ba? Yun yung kanyang iniintindi, yung kanyang iniisip, yun yung kanyang gusto na ilaban kung anong dapat ilalaban niya. Pero sa batas natin, syempre minor de edad pa sila at ang nanay masusunod. Kaya sabi ko lang talaga, ang option lang dyan is kapag 18 years old kayo, may sarili na kayong desisyon at hindi na kailangan ng nanay ninyo, open pa rin si Tatay Raul para sa inyo. Never naman ako na mangiiwan sa inyo. Sabi ko, never ko naman kayong hindi iintindihin. Andito pa rin naman ako. Kaya yung pagdadaanan ko ngayon, mga amigo, mahirap. So, minsan din ako nakakapag-isip ng ano ba dapat gawin. Kahit sabihin na, iba-iba kasi ang suggestion at saka yung mga ng tao iba-iba Pero kahit ilang beses, 10 beses mong ipaunawa sa nanay, kung hindi ka naman din pakikinggan, wala naman tayo magagawa na ron. Yun na po yun. Yun na yung desisyon. Kaya sabi ko po sa inyo, mga amigo, yung mga bata ang apektado sa ganito. Apektado. Kasi kanina nag-uusap lang kami, tapos pagkayari lumabas na sila kasi naririnig niyang mga bata yung usapan namin. At binibigyan ko kasi siya mami ng inaano ko siya, pinapaliwanagan ko siya. Sabi ko siya, mami, hindi ako magdedesisyon para sa inyo, pero ito yung aking saloobin. Sabi ko, ito yung aking nauunawaan sa siya, mami. Ito yung gusto ng puso ko, sabi ko sa kanya. Kaso hindi pa rin ubra yung kahit anong sabihin ko. Ang nanay pa rin yung magdi-decide at magsasabi kahit kung ano may magsasabi ng gusto nila. O yung nanay pa rin masusunod kahit ayaw ng bata, nanay pa rin. Kaya sa akin, ang sabi ko, sa mga bata, sabi ko, mami, anumang desisyon na nanay ninyo, kahit masakit para sa akin, wala akong choice kung hindi sundin yun. Kahit tinuturing niyo akong tatay, sabi kong ganun. Basta kung ano yung makakabuti para sa inyo, yun yung masaya ako para doon. Masaya ako kung ano yung makakabuti para sa inyo. Yun lang po, mga amigo. Yun ang sinabi ko. Basta kung makakabuti para sa inyo, susuporta ako. Susuporta ako kung makakabuti sa inyo. Yun lang naman. Ay nako. So ayun po, mga amigo, thank you so much po. Thank you so much po at patuloy po kayong sumusuporta sa atin. Thank you so much po sa walang sawa niyo pong pag-ibig sa akin at sa pamilyang ating itinuring na tunay na pamilya. Salamat po. God bless.